Ang presidente ng Rusya na si Vladimir Putin ay 25 taon nang namumuno. Mahigpit niyang pinamunuan ang Rusya, kapit sa pagkapangulo, at ginamit ang lahat ng paraan para manatili sa kapangyarihan. Hangad niyang makilala bilang pinakadakilang leader ng kanyang bansa, inilahad niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng tradisyon at soberanya. Ang nag-iisang lalaking kayang mamuno sa malawak at makapangyarihang Rusya tungo sa tagumpay at kasaganaan. Lahat ng bagay ay may wakas. Unti-unti nang nadudulas ang kontrol ni Putin sa Rusya at hindi na ito kayang pagtakpan ng Kremlin. Pinakamasaklap para kay Putin, siya mismo ang may gawa nito. Ang Pangulo na kamakailan ay nagdiwang ng ika-73 kaarawan ay sanay magpatuloy pang mamuno sa Rusya hanggang 80 o higit pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang ginagawa niya buong karera niya sa politika. Gamitin lang ang napatunayang paraan na nagpapanatili ng kasikatan niya sa Rusya at lakas sa mundo. Natagpuan niya ang sarili sa isang napakalalim na butas na di kayang takasan kahit may kaalyado at yabang. At ito ay lubos na kasalanan niya. Bunga ito ng kanyang kapabayaan, padalos-dalos na desisyon, kayabangan at malaking pagkakamaling paghusga. Nagsimula ito noong unang bahagi ng 2022 nang maglabas ng utos ang Pangulong Ruso na nagbago sa makabagong mundo. Sa hangaring palawakin pa ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, nagpasya si Putin na salakayin ang Ukraine. Iniutos niya sa kanyang hukbo na tumawid sa hangganan at pumasok sa teritoryo ng kanilang kapitbahay. Noong panahong iyon, pinangatwiranan niya ang kanyang desisyon gamit ang mga walang basehang pahayag na sinakop daw ng mga tinatawag na Nazi ang Ukraine. Russia ang may responsibilidad na tumulong at ayusin ang sitwasyon. Sa totoo lang, nakita ng buong mundo ang hakbang na ito kung ano talaga ito. Isa na namang pagpapakita ng walang sawang pagnanasa ni Putin sa kapangyarihan. Gusto niya ng mas maraming lupa, yaman at impluwensya at gagawin ang lahat para makuha ito. Pero dumating ang kanyang malaking pagkakamali. Akala niya madali lang ito dahil sa laki ng kanyang hukbo. Napakaraming tangke, armored vehicles, missiles, at iba pa na mayroon ang Rusya sa kanilang arsenal. At sa laki ng agwat ng lakas ng militar ng Rusya kumpara sa militar ng Ukraine, akala ni Putin madali lang malulusutan ng tropang Ruso ang depensa ng Ukraine. Magmamarch siya hanggang Kyiv at iwawagayway ang bandila ng tagumpay ng Rusya. Ilang araw o linggo lang sana, pero gaya ng alam ng lahat, hindi yon nangyari. Pinatunayan ng Ukraine na mas matatag at mahirap talunin kaysa inaasahan ni Putin. Nag-alsa at matatag na ipinagtanggol ng mga tao ang kanilang lupain ng may tapang at pagmamalaki. Sa buong bansa, hindi lang mga sanay na sundalo, kundi pati mga karaniwang sibilyan ay kumuha ng armas at matapang na hinarap ang dagsa ng mga tropang Ruso na papalapit sa kanila. Bilang isang buo, ipinakita ng bansang Ukranya na hindi ito susuko ng walang laban. At anumang pag-asa na meron si Putin at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin na magkakaroon sila ng mabilis at matinding tagumpay ay naglaho na parang usok. At kahit na nakagawa ng kaunting pag-usad ang Russia sa mga unang araw at linggo, nagsimulang bumagal agad ang pag-usad ng kanilang hukbo. Pagkatapos, habang lumilipas ang panahon, nagsimulang itulak ng Ukraine pabalik ang mga Ruso, nabawi ang mga nawalang lupa, at kahit tumawid pa sa hangganan papasok ng Russia sa ilang pagkakataon, inagaw ang teritoryo mula kay Putin at pinahiya siya sa sarili niyang teritoryo. Unti-unting lumakas at naging madiskarte. Kaya ngayon itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo. Lumayo pa ang Ukraine at naglunsad ng malalalim na misil at drone na atake sa mahahalagang ari-arian ng Russia. Kita-kita ang epekto ng mga pag-ataking ito. Sa kasalukuyan, ang Russia ay nasa isang estado ng kaguluhang pang-ekonomiya at humaharap sa isang hindi pa nararanasang krisis sa gasolina na walang palatandaan na gagaan sa lalong madaling panahon. Bumaba ang kapasidad nitong gumawa ng langis. Ang mga tao roon ay nagbabayad ng doble sa gasolina at iba pang bilihin kumpara noong nakaraang taon. At dahil mas lumalakas at mas nagiging epektibo ang mga drone at missile ng Ukraine, wala nang rehiyon sa Russia ang tunay na nakakaramdam ng kaligtasan ngayon. Dumating na sa loob ng Russia ang digmaan sa paraang di inasahan ng Kremlin. Kahit sa pinakamasamang plano nila, ang bansa ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Higit 11 milyon ang nasawi at nasugatan kamakailan, ayon sa ulat ng British Ministry of Defense. Sinabi rin na humigit kumulang 332,000 sundalong Ruso ang namatay o nasugatan noong 2025.
Iniulat ng Ukrainian General Staff sa Panampa may 750 nasasawing Ruso kada araw. Sa kabila ng lahat ng ito, unti-unti ngunit tiyak na napuputol ang koneksyon ng Rusya sa malaking bahagi ng ibang panig ng mundo. Nagpatupad ang mga kanluraning bansa sa Europa at Hilagang Amerika ng pinansyal na parusa na nagpapahina sa ekonomiya ng Kremlin, habang maraming bansa ang putol ang ugnayan sa mga bangko at negosyo ng Rusya, lalo pang naihiwalay ang bansa at ang kanilang pamunuan. Bawat isa sa mga mapaminsalang kahihinatnan na ito ay direktang resulta ng kayabangan ni Vladimir Putin. Gusto niyang makuha ang kapangyarihan, kaya akala niya madali niyang maagaw ang buong Ukraine. Marahil dahil palaging nakukuha niya ang gusto niya, hindi niya nakita ang kapusukan ng desisyong ito. Sigurado akong ngayon, nakikita na rin niya kung gaano kalaking kapalpakan ito. Maraming mamamayang Ruso ang napapagod na sa digmaan at nagagalit kay Putin dahil hindi niya ito tinatapos. Sa katunayan, isang kamakailang survey ng mga mamamayang Ruso na isinagawa ng Levada Center ang nagpakita na mga 2/3 o 66% ng mga Ruso ang mas gusto na magkaroon ng negosasyon kaysa sa patuloy na labanan. Mas mataas pa ang porsyento sa ilang grupo, kung saan 74% ng mga kababaihan at 80% ng mga kabataan na wala pang 24 na taong gulang ang mas gusto na magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Sa isa pa ang isinagawa ang nakita ng o 6% ang mas gusto ng kaysa mas sa kung sa wala ang mas gusto ng sa 2% ipinakita rin ng survey na parami ang mga Ruso na personal na naaapektuhan ng digmaan, kung saan 58% ang nagsabing ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ay nakaapekto sa kanilang buhay o sa buhay ng kanilang pamilya sa kahit anong paraan. At mahigit 1 sa 5 o 22% ang nagsabing sila ay labis na naapektuhan nito. May ilan sa kanila ang nagsabing nawalan ng mahal sa buhay o nakakita ng malapit sa kanila na nasugatan dahil sa labanan. May ilan ding nagsabi na lumala ang kanilang pinansyal na kalagayan simula ng digmaan. At may ilan ding nagsabi na ang sitwasyon ay nagdulot ng pagkasira ng ugnayan sa pamilya, pati na rin ng matinding mental at emosyonal na paghihirap. Kahit sa pinakamataas na antas, iba't ibang elitista ng Rusya, oligarko, general, at iba pang mga taong may kapangyarihan ay sinasabing nagpapahayag ng pagod, pagkabigo at pagkadismaya dahil sa paraan ng pagsiklab ng digmaan at pamamahala rito ni Pangulong Putin. Habang tumitindi ang galit at pagkabigo, lalong lumalala ang kalagayan ni Putin. Kaya naman ginawa niya ang lahat para kontrolin ang kwento sa loob ng mga hangganan ng Russia. Kinokontrol at nililimitahan ang pag-access sa ilang mga website ng balita at social media platforms para hindi malaman ng mga Ruso ang katotohanan. Palaging inuulit niya ito sa kanila sa kanyang magagarbong talumpati na kailangan ang digmaan. Ang mga namatay ay nag-alay para sa marangal na dahilan at papalapit na sa tagumpay ang Russia. Pero hindi niya matatakpan ang katotohanan na ang digmaan ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan niya o ng halos kahit sino pa, at patuloy nitong pinapasan ang populasyon ng Russia at inuubos ang ekonomiya ng bansa. Habang tumatagal, mas madaling nakikita ng tao ang kanyang kasinungalingan at propaganda. Ilang buwan lang ang nakalipas, naglatag ang Russia ng plano para sa engrandeng opensiba ngayong tag-init. Ito dapat ang ending ng lahat. Ang huling malaking atake ng hukbong Ruso sa Donetsk na magdudulot ng ganap na pagsakop sa rehiyon. Ganito inilarawan ng nahuling opisyal ng Ruso sa mga Ukrainyano, at malinaw na gusto ng Rusya na makagawa ng malaking progreso sa mga buwan ng tag-init habang mainit at maganda ang lagay ng panahon. Ibinuhos nila ang lahat ng mayroon sila sa mga pangunahing teritoryo sa harapan, mula sa mga tangke hanggang sa mga drone ng artilleriya at napakaraming bagong recruit na sundalo. Samantala, naglabas si Putin ng matapang na pahayag na ang buong Ukraine ay pag-aari ng Rusya, na nagbabadya ng ganap na pananakop. Ang mga pro-Kremlin na outlet ng propaganda, tulad ng Pravda, ay gumagawa rin ng malalaking pahayag na ang Rusya ay malapit ng makalusot sa huling depensang linya ng Ukraine bago matapos ang taon. Sa totoo, kahit may ilang tagumpay, halos nabigo ang malakihang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Nangyari ito sa eksaktong parehong paraan tulad ng lahat ng iba pang opensiba ng Rusya sa digmaan, na nauwi sa parehong kalagayan ng Ukraine at Rusya. Halos walang pagbabago sa kanilang posisyon. Nagsimula sila sa maliliit na bahagi ng lupa sa Luhansk at Donetsk, at hindi pa rin naaabot ng puwersa ng Rusya ang mga mahalagang lokasyon gaya ng industrial na sentro ng Pokrovsk, ang tanyag na fortress belt ng Ukraine mula kanlurang Donetsk
at sumasaklaw sa Kramatorsk at Sloviansk ay kontrolado pa rin ng Ukraine. Inaasahan ng mga analista na aabutin pa ng ilang taon ang Rusya bago nito makumpleto ang orihinal nitong layunin na sakupin ang rehiyon ng Donbas. Lalo na kung iisipin ang mga dekadang labanan pa bago tuluyang masakop ang Ukraine. Patuloy na lumalaki ang pagkalugi ng Rusya. Tuwing nangangako si Putin o Kremlin ng tagumpay na hindi natutupad, unti-unting nababawasan ang tiwala at paniniwala sa rehimen ni Putin. Ngayon, sobrang nabawasan na ito, kaya halos wala nang natitirang paniniwala. At malapit nang maulit ang kasaysayan habang muling naghahanda ang Russia para sa isa pang malaking opensiba sa Donbas. Pero maaring ito na ang huling pagsubok ni Putin sa Russia. Sinasabi na ngayon ng mga oposisyong politiko na kung mabibigo ang panibagong opensibang ito, tulad ng mga nauna, maaaring wala ng ibang option si Putin kundi tapusin ang digmaan o kahit papaano ay magdeklara ng tigil putukan bago matapos ang taon. Sa madaling salita, ang mga susunod na linggo at buwan ay magiging mahalaga at makakaapekto sa digmaan at posibleng kalalabasan nito. Dahil dito, aasa si Putin sa kanyang tropa na makalusot sa depensa ng Ukraine. Batay sa ulat ng RE Russia Media Platform at Think Tank, sa loob ng 8 buwan ngayong taon, nabigo ang hukbong Ruso na makamit ang anumang mapagpasyang pagbabago sa larangan ng labanan. Ang pagsisikap na makamtan ang tagumpay sa susunod na 2 buwan, kung saan nagtipon ang Russia ng maraming tauhan, ay pagkakataon para baguhin ang resulta. Ano ang naging bunga ng napakamahal at halos walang saysay na opensiba sa loob ng 2 taon? Kung magtagumpay ito, maaaring mapilitang lisanin ng mga puwersang Ukrainian ang Donbas. Kung mabigo ito, masasabi ring nabigo ang pagsisikap ng Russia na kontrolin ang rehiyon. Kaya, ang susunod na 2 buwan ang magiging rurok ng labanan sa Donbas, 2 taong opensiba ng Russia, at posibleng maging tuktok ng 4 na taong digmaan na magtatakda ng direksyon ng alitan sa Russia at Ukraine sa matagal na panahon. Ipinakita ng ulat ng RE Russia ang laki ng nasasayang at taas ng gastos ng digmaan. Sa loob ng 20 buwan, nakuha lang ng Russia ang 6,000 at 200 km² ng teritoryo ng Ukraine at kontrol sa mahigit kalahati ng natitirang rehiyon na wala pa sa kanilang kontrol. Umabot sa 70,000 ang nasawi at nasugatan sa militar ng Russia, katumbas ng 110 kada kilometro kwadrado o 1,200 bawat araw, doble ng kaswalti noong 2000 at 2023. Idinagdag ng mga manunulat na ang opensiba ay nagiging posible lamang dahil sa pabaya at desperadong paggastos ng Kremlin. Nag-aalok ng mas mataas na mga bonus at insentibo upang hikayatin ang mga malulusog na kalalakihan sa buong Russia na magpalista at sumali sa labanan. Dahil dito, nagagawa pa rin ng Kremlin na magdagdag ng 10,000 sundalo sa kanilang hanay bawat buwan, kapalit ng mga napatay o nasugatan, at patuloy na nagpapabigat ng presyon sa mga depensibong linya ng Ukraine. Magbibigay ito kay Putin ng pag-asa na maaring magawa na ng kanyang puwersa ang matagal nilang hindi nagagawa. Ang kakulangan ng tauhan ng Ukraine ay nagbibigay lakas ng loob sa mga Ruso. Kahit may ilang pabor, malaki pa rin ang hamon na kailangang lampasan ng makinarya ng digmaan ng Kremlin. Kung nais magwagi, baka hindi kayanin ng Ukraine na tapatan ang lakas tao ng Russia. Hindi pa nito nagawa at hindi rin ito kayang tapatan ang napakalaking halaga ng gastusin sa militar at mga kagamitang pandigma. Gayunpaman, sa mahigit 3 taon ng digmaan, napatunayang hindi ganoon kahalaga ang mga iyon. Kahit mas maliit at mahina sa papel, patuloy nilalabanan ng Ukraine ang mga posibilidad. Napipigilan ang pag-atake ng Rusya at napananatili ang kanilang posisyon. Kahit kakaunti na lang ang sundalo sa ilang lugar, patuloy pa ring ipinapakita ng Ukraine ang lakas, estratehiya, at kakayahang mag-adapt na nagdala sa kanila rito. Inaangkop nila ang taktika, naguhukay at ipinagtatanggol ang mahahalagang lugar, at inaatake ang infrastruktura ng Rusya gamit ang mabisang paggamit ng kanilang mapagkukunan. Patuloy din itong tumatanggap ng napakalaking suporta mula sa mga kaalyado sa buong mundo, tulad ng Estados Unidos at iba pang miyembro ng alyansang NATO. Dahil dito, maaaring muling mapatunayang mali ang paniniwala ng Rusya na magkakaroon sila ng malaking tagumpay
At kung mabibigo na naman ang Rusya, lalo pang bababa ang antas ng suporta para sa digmaang ito at para kay Putin. Sa huli, maaaring matuklasan ng pinuno ng Kremlin na wala na siyang dating kalayaan at mga opsyon sa sarili niyang perpektong mundo. Nais ni Putin na ipagpatuloy ang digmaan hanggang makamit ang engrande at tiyak na tagumpay. Patuloy niyang tinatawag na espesyal na operasyong militar ang labanan sa kanyang mga talumpati para magmukhang kontrolado ito sa mata ng publiko. Isang malayong expeditionary force ang lumalaban sa masamang kalaban sa Ukraine. Ngunit hindi naaapektuhan ang ekonomiya o araw-araw na buhay ng mga Ruso. Eksaktong ganyan ang gusto ni Putin. At iyan ang pilit niyang inaabot dahil sa Ukraine. Nadadala ang labanan sa teritoryo ng mga Ruso sa iba't ibang paraan. Hindi na makakapagkunwari si Putin na hindi ito ganap na digmaan. Isang digmaan kung saan ang kanyang bansa ay dumanas ng pagkalugi na hindi naranasan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil nawala na ang kredibilidad ng espesyal na operasyon, kakaunti na lang ang opsyon ni Putin kung mabigo ang kanyang puwersa sa Donbas. Maaaring pansamantalang itigil ang digmaan at ipagpatuloy ito sa susunod na panahon. Ngunit mapanganib ito dahil bukod sa panloob na suliraning pampolitika at pang-ekonomiya, may iba pang hamon si Putin habang tumigil ang labanan. Kailangan niyang humanap ng paraan para mabawi ang suporta at makabuo ng dahilan para simulan muli ang labanan. Ang isa pa niyang opsyon at marahil tanging natitira ay makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. Mas mainam kung paborable para sa Russia para maipresenta ito ni Putin bilang tagumpay. Sa madaling salita, itatabi ni Putin ang karapatang muling magsimula ng pananakop kapag tama na ang panahon. Madali niya itong maisisisi sa Ukraine na umano'y lumabag sa kasunduan sa kapayapaan o mag-iimbento pa siya ng ibang dahilan para muling patawirin ang hukbo sa hangganan. Gayunpaman, posibleng mas mahirap pa ring magawa ito kaysa sa inaasahan ni Putin dahil humina na ang posisyon ng Russia. Hindi ito nananalo. Hindi dinodomina ang kalaban. Hindi mabilis kumuha ng teritoryo at hindi nagmamartsa sa ganap na tagumpay. Sa halip, nahihirapan itong makabuo ng kahit anong momentum habang patuloy na nakakaranas ng mas matindi at mapaminsalang mga pagkalugi. Dahil dito, hindi madaling madidiktahan ng Kremlin ang mga kondisyon sa negosasyon at sumunod na lang si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Muli, lahat ng ito ay resulta ng mga maling desisyon ni Putin. Nagkaroon siya ng pagkakataong makakuha ng kasunduang pabor sana sa Russia. Mas maaga ngayong taon, kinausap ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga leader ng parehong bansa para subukang magkasundo sa tigil putukan. Noong panahong iyon, medyo maluwag si Trump habang pinilit ni Putin si Zelensky na pumayag sa kasunduan. Dapat sana sinunggaban na ng leader ng Russia ang pagkakataon para tapusin ang sigalot bago lumala pa. Sa halip, muli siyang gumawa ng maling desisyon. At ngayon, siya ay nagbabayad ng kapalit dahil naubos na ang pasensya ni Pangulong Trump. Hayagang inamin ni Trump na galit at pagod na siya sa kasinungalingan at laro sa isipan ni Putin. At kamakailan ay nag-post siya online ng kanyang paniniwala. Kaya ng Ukraine ipagpatuloy at mapanalo ang digmaan, pati mabawi ang lahat ng teritoryong kinuha ng Russia. Nag-alok din ang administrasyong Trump ng dagdag na tulong sa Ukraine, kabilang ang intelihensyang Amerikano para sa mga pag-atake ng drone. Kasama rin ang posibilidad ng Tomahawk missile na long range. Mas malinaw na ngayon ang katotohanan ng digmaan para sa lahat sa Russia at sa labas. At lalo pang lumiit ang tsansa ng Russia na makamit ang malalaking tagumpay o manalo. Araw-araw, dumarami ang sugatan, lumalaki ang pagkalugi, dumarami ang krisis, at bumabagsak ang ekonomiya. Sa ganitong desperadong sitwasyon, si Vladimir Putin, na sanay sa kapangyarihan at pagbaluktot ng sitwasyon para sa sarili, ay mabilis na ubusan ng opsyon at ideya. Panoorin ang videong ito tungkol sa lumalaking presyon kay Putin, kung saan daan-daang mamamayang Ruso ang sumuway sa sensura ng Estado at nagprotesta laban sa digmaan sa St. Petersburg. O para sa mas malalim na pagtingin kung gaano kalungkot ang naging epekto ng digmaan para sa Russia, panoorin ang videong ito na nagdedetalye ng mga malalaking pagkalugi ng bansa. Kahit propaganda ng Kremlin, hindi matatakpan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa, para manatili kang may alam at updated sa lahat ng mahahalagang balita at kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.